Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri! This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-Suri. Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na i-subscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Taga-Suri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. At sa ating episode ngayon, noong nakaraang episode ay tinalakay natin ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, ay ipagpapatuloy natin ang usapin tungkol sa mga pahayag niya at para matalakay natin ito, makakasama natin muli si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, hello sa iyo bro! Hello po, magandang araw po. Ayan, at bago muna natin simulan, Brother Gabriel, ang ating episode, ay manalangin muna tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, heto na, kapatid na Gabriel. Bumati ka muna bro sa iyong mga kaibigan. Baka may gusto kang batiin, Brother Gabriel. Yes. Good morning po sa ating lahat. At lalo na po yung mga followers dito ni Kaborno. Please support lang po ulit kayo. Kung mapanood nyo ulit ito sa panibagong YouTube channel ni Kaborno at hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe po ulit tayo. Ayan, tuloy-tuloy lang po ang ating gawain. Ayan at ayan maganda naman yung background music natin, no? Ayan So maraming salamat at again paki-subscribe ng ating YouTube channel sa bago nating YouTube channel, Factbusters PH. At bisitahin din yung isa pa nating channel, yung bagong Taga-Suri PH. Mapapanood dyan ang ating mga lumang episode ng talakayan. At also, kung may mga tanong kayo, ay padala sa atin yan dito po sa factbusterph@gmail.com. O di naman kaya, ibisitahin ang ating website at meron dong question box doon sa website na yan, factbusterph.blogspot.com, o di naman kaya sa ating Facebook page. So yan yung ating Facebook page, The Beloved Catholic Factbusters PH. Ayan, di ba, Brother Gabriel? So, sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong pahayag, ni yung ating kaibigan, si Rodante Marcoleta. Ayan. So, yung pahayag niya, yung ating tatalakayin sa ating episode ngayon. At alam naman natin, siya ay miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. At sabi ko na anong nakaraang episode yan, kapatid na Gabriel. So sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong pahayag niya sa programa nila, yung Saganang Mamamayan. Ayan. Siguro panoorin na natin yung buong video, kapatid na Gabriel.
magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, pakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Okay. Oo. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa Opo. bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct makikita natin yung contents. Ayan ang Table of content contents. niya. Aha. Diyan nakalagay, gusto ko lang pakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan. Oo. larawan, picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang mapa gobyerno ito. ang gumawa. Sila po ang sumukat dyan. Yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung Sinasabi KIG. niyo. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Aha. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? And sila, alam nila, Kasama sila? kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group? Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Ayun. So yun ang pahayag, kapatid na Gabriel, ni Marcoleta. Ayan nakikita nyo yung kanyang mga pahayag niya yan na yan. So yan ang ating pag-uusapan ngayon, Brother Gabriel, di ba? So alam mo na ba yung gusto niyang ipalitaw dito na hindi daw siya traidor, yung traidor daw. yung mga nag-ano daw nung mapa, yung sila nagpadala Justice sa Carpio. UNCLOS. Oo, sina Justice Carpio tsaka si Attorney Batong Bakal. Yun ang kanyang pahayag. Siya daw hindi daw traidor, 'di ba? Ang galing naman ng niya, ng kanyang mga pahayag, So, base doon sa pahayag niya kanina, mayroon tayong pag-uusapan, tatlong bagay 'yon. Uumpisahan muna natin yung una. Panoorin natin yung una, ha? Sige. Yung volume 2, ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc.
Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, ipakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Ayan, so sa unang bahagi, Brother Gabriel, yung sabi ni Marcoleta, sabi niya dito, kinuha ko na mismo ang volume 2. Yung volume 2 na pinakita daw niya, yan yung annex sa Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. O yan ang sabi niya. May kinalaman daw ito sa pagkuha sa atin ng Baho de Masinloc. Yung Baho de Masinloc, yun yung Scarborough Shoal. So yung volume 2, yan ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Ayan. Umpisahan muna natin dyan para makita natin kung, di ba sabi nila, Brother Gabriel, kung nagsisimula kang nagsinungaling, ano ba, yung kabuuan, kasinungalingan na, no? Di ba ganun yung Yes. Brother Gabriel? Yes, Oh, compromise na eh. Compromise na eh. Oh, So, diba? what do you expect? Ngayon, ito, yung mayroon siyang ipapakita. At pinakita nga, Brother Gabriel. Ayan, no? Yung ipinakita, ayan, ha? Yan yung screenshot doon sa video kanina, no? Meron silang ipinakita. Ngayon, susuriin natin. Kasi yan daw, ayon sa kanya, yan daw, kapatid na Gabriel, ay yung isinabmit, no, na may kinalaman doon sa, yung pagkuha sa atin nung Baho de Masinloc. Kailan daw, Brother Gabriel, sabi ni Marcoleta, kailan daw nangyari yung pagkuha sa Baho de Masinloc ayon dito? 2022. 22, oo. 2022 ba nangyari yan, kapatid na Gabriel, na nung yung pagkuha sa atin nung Baho de Masinloc or Scarborough Shoal? 2022 ba nangyari yan? Sige nga, suriin nga natin. So, ito, yung document na kanyang ipinakita, yan po, meron tayong copy niyan eh. Nakikita nyo sa screen yan. Yun yung arbitration under Annex 7 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Yung Volume 2, yung kanyang ipinakita, Atlas of Relevant Features. Yan po ay sinubmit noong March 16, 2015. 2022 ba, Brother Gabriel? 2015 pala. Oh. Di ba? So, ibig sabihin, before noong 2015, may nangyaring standoff doon sa Scarborough Shoal. Hindi 2022. Di ba ganun ang ibig sabihin nun? Yung nag-trigger, yung nangyaring standoff nga doon sa Scarborough Shoal. Ayan. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. At yung standoff sa Scarborough, hindi po nangyari yun noong 2022. Walang ganun. Katunayan nga, ipakita natin ha. Talagang si Sir Marcoleta talaga, no? Ayan, no? Ayan, nakikita nyo sa screen. Di ba? Yung standoff sa Scarborough, nangyari yan April 10. 2012 pa, 2012. 2012, hindi pala 2022. Brother Gabriel, nagsisinungaling pala itong si Marcoleta. Di ba? Kahit niya yung Chinese Embassy, alam nila yan. Ayan, no? Chinese Embassy na. Ay, Basahin 2012 nga natin din, ang sabi. Ano bang sige, sabi sige. dito, Brother Gabriel? Opo. Ayan, the standoff between Beijing and Manila around, Wangyan. Ayan, Wangyan Island. Who owns the shoal? By Gao Jianjun, May 11, 2012. Pero may post pa rin dito na May 15. Ayan. The recent standoff between China and the Philippines in the South China Sea began on April 10, when the Philippine Navy boarded, searched and tried to apprehend Chinese fishing boats anchored in the lagoon within Wangyan Island, Scarborough Shoal. Ayan. So yung kwento kasi dito, may mga barko na pumunta dyan sa Scarborough Shoal. Nag-stand off, pinuntahan siya ng mga barko ng Pilipinas para itaboy palayo yung Ang ending, meron palang standoff, may mukhang magkakagirian ba, Brother Gabriel? Yun yung nangyari dyan. Ang ending, sa pamamagitan ng agreement with the United States of America, ang sabi, dapat umalis aalis yung barko ng China tsaka yung Pilipinas. Ang ending, hindi umalis yung China, hindi sumunod sa kasunduan. Yan ang nangyari dito. Di ba? Kaya
naiano nila yan, naibigyan ng control itong Scarborough. Yan ang nangyari diyan, kapatid na Gabriel. Katunayan dito sa i-type mo lang yan sa ChatGPT, napakadali naman ito. O, di ba? So sabi, did the document arbitration under Annex 7 and blah 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 passed ipinasabayan during the Bajo de Masinloc standoff? Ang sagot po, hindi. Hindi po ganun. Pero nag-trigger yung standoff para mag-apela sa International Tribunal at isubmit nga yung mga documents kagaya nitong ipinakita ni Rodante Marcoleta kanina. At hindi po nangyari yung standoff noong 2022. Napakalayo na noon. 2022 tapos na yun eh. Na-award na sa atin yung yung Panalo na tayo nun, di ba? Oo, nanalo na tayo doon sa International Tribunal laban sa China, 'di ba? So ibig sabihin, mali itong pinagsasabi ni Marcoleta, 'di ba? So diyan pa lang, ano ba ini-expect mo? Ano ba, 'di ba sabi nila kung mali yung sa umpisa, ano bang i-expect mo? Eh di mali sa kabuuan. 'Di ba ganun 'yun? oh, meron pa ngang Yes. sabi dito, ayan no. Basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Maganda ito. Instead, this specific volume was a subsequent legal submission created by the Philippines as part of its formal arbitration proceedings against China, which were initiated in response to that standoff. So ito daw yung timeline and context. Noong 2012 standoff, the intense maritime standoff at Bajo de Masinloc, which is yung Scarborough Shoal, occurred between April and June 2012. So yung filing naman daw, following the standoff, the Philippines officially instituted arbitral proceedings against China on January 22, 2013. Ayan. Ayan, napakaliwanag, Brother Gabriel. Kaya, nag-submit, marami yan eh. Pwede mong ma-search yan sa website nila, kapatid na Gabriel. Yung tungkol nga dito sa mga documents na isinambit ng Pilipinas sa International Tribunal. Ayan. At isa na nga dito, o yung court, sabi nga nila, Court of Arbitration daw. No? So, yun yung ibig sabihin. So, noong 2015, ipinasa itong document na ipinakita ni na Rodante Marcoleta kanina. 2015 ipinasa, hindi 2022. At hindi rin nung 2022 nagkaroon ng standoff doon sa Bajo de Masinloc. Kaya napakalayo na nung 2022, Brother Gabriel, di ba? So mali. At ito yung nangyari, ipakita natin yung standoff na yan. Ayan, no? Oh, di ba? So nung Yan. April 8 pala, merong dumating. Tapos nung April 10, pinuntahan sila ng Navy at Coast Guard. O, di ba? Ang ending, yun ang nangyari, nagka-standoff diyan. So yun yung mga diyan, yung buong kwento, kapatid na Gabriel, di ba? So ibig sabihin, kapatid na Gabriel, base sa pahayag ni Rodante Marcoleta na ito, Kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Bajo de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, ipakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. ayun, so yun yung pahayag niya. Ano bang masasabi mo dun sa unang bahagi nung buong video na ipinalabas natin sa umpisa ng ating episode? Ano masasabi mo dito, Brother Gabriel, na 2022 daw, nag-submit daw tayo sa tribunal nung volume 2, yung Atlas of Relevant Features. Ano masasabi mo dito, Brother Gabriel? Ay, nako. Busted yan. Nako O, di ba? So, maliwanag na panlilin lang sa kapwa. Yan, kapatid ng Gabriel. O, di ba? Ngayon, itutuloy natin yung ating tinalakay kanina. Kasi kung napapansin ninyo, kanilang ginigiit, no? Na yung mapa daw, meron silang ipinakitang mapa, kapatid na Gabriel, na yung sinasabi, hindi daw isinama yung Pag-asa Island. 'Di ba ganun yung sabi doon sa doon sa West Philippine Sea daw. Siguro yes, natin, yes, yes.
O yun ang sabi nila, yun yung dinedrive nila dun eh. At ito, ipinakita nila doon sa nasabing document, merong table of contents. Ayan, no? O, di ba? So yun yung pinakita. Tapos doon sa ipinakita, hinanap din natin. Ayan, no? Nasa page 1 yan. Tapos merong ipinakita sila, di ba? Kung napanood mo kanina, ninyo, mga kapatid, itong, ayan, no? Pag-asa Island. Ayan, 3-2, Pag-asa Island. No, meron yung Chinese name, Philippine name. Tapos sa baba, merong locator map. Oh, ayan, no? Oh, doon din natin kinuha yung ipinalabas sa ating previous episode, di ba? So, yun. At yan, no, yung pinakita nilang mapa, Brother Gabriel, yan yung locator map ng Tito Island. At yung pahayag ni Mr. Marcoleta, sabi niya, basahin mo nga ito, kapatid na Gabriel. Ito naman po. Yung puti, tignan ninyong mabuti. Yung puti, nilagyan nila ng marking West Philippine Sea. Nakikita ninyo sa bandang asul, yon ang tinatawag na high seas. Bakit hindi nila sinasama yung mga pictures? Oh, yon ang sabi niya, kapatid na Gabriel. Kasi doon sa ipinakita, 'di ba, yung Pag-asa Island, kung lalakihin mo 'yan, nasa high seas na 'yan eh. Ibig sabihin, beyond the exclusive economic zone, kung kasi tama naman ano, yung Pag-asa Island, 200 basta beyond 200 plus 220 Mahigit plus na sa yan. EEZ. Oo. Oo, so meaning lumabas na siya sa exclusive economic zone. Yung sabi, parang ipinamigay na raw natin. Ipinamigay daw ni Justice former Associate Justice Carpio at ni Attorney Batumbakal at Nako, yung team nila. misrepresentation na naman. Misrepresentation na naman. Oo, yon daw, ipinamigay daw, base daw sa mapa na ito. O, yan ang sabi ni Marcoleta, kapatid na Gabriel, di ba? So, yan ang pahayag niya. So, siguro, mas maganda, balikan nga natin yung video para baka sa mga nanonood or hindi pa kanina nakapanood, balikan natin yan. Island Ang na... Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Oo, Pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Oo. So, nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Aha. Nautical miles away from the baseline. Aha. Yung kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang mapang gobyerno ito. ang gumawa. Sila po sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa, bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung Sinasabi KIG, niyo. kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Ayun, so yun yung pahayag niya, kapatid na Gabriel, di ba? So bakit daw hindi sinama yung mga features kagaya nung Pag-asa Island? Kasi yung Pag-asa Island nasa labas daw. So kung mapapansin ninyo, mga kapatid, parang pinapalabas niya yung mapa mali. Di ba yan ang lumalabas dito? Yung mapa daw, mali. Di ba? Yan ang pinapalabas niya. So talagang, Oo. ayan o, kita natin. Yan. Yan. Kasi nga naman, yung puti daw, sabi niya kanina, 'di ba? Yung nasa puti, 'yan yung EEZ. yun yung West Philippine Sea. West Philippine Sea. EEZ. Okay. Yan ang sabi. Yung puti daw nilagyan nila ng markang West Philippine Sea, sabi ni Marcoleta 'yan. Tapos yung sa bandang asul, 'yan ang tinatawag na high seas. Tama 'yon, yung nasa asul na parte, high seas 'yon. Beyond 200 nautical miles, Nautical tama. miles. Pero parang pinapalabas niya, hindi daw isinama sa West Philippine Sea yung mga features kagaya nung Pag-asa Island na nasa labas naman, nasa sa asul eh. Yun ang kanyang pinapalabas. So yun ang ating tatalakayin naman. Anong masasabi mo dito? Bago muna natin ito laliman, anong masasabi mo sa
Sa pahayag niya na ito, kapatid na Gabriel, na nakakatawa naman, obviously. Lalo siyang tingnan mo Kapurno ka, 'pag ikaw hindi umaamin ng kasinungalingan tapos mambibintang ka pa ng ibang tao, 'di ba lalong nakakahiya, eh. Lalong maiipit lang si senator niyan instead na humingi na lang ng pasensya kasi nagkamali na nga siya. Ngayon, magpapakita pa ng ganyan para may masising iba. As if naman na tawag dun, gano'n talaga yung naging konteksto or dahilan talaga nila Justice Carpio, 'di ba? Ayan ang mahirap, eh. Kaya ako, 'pag si Senator Marcoleta hindi na ako basta-basta maniniwala, kailangan mag-fact check muna talaga. Kaya mabuti na lang nandito tayo sa taga-Suri, Kaburnok. Oo, ayan. At dito, Brother Gabriel, susuriin natin, ano ba talaga ang katotohanan tungkol dito, kapatid na Gabriel? Kasi ganito yon ipapakita natin sa screen Sige. Ayan o, di ba yung nakalagay West Philippine Sea? Ano ba yung font niyan? Di ba malaki yung font, Brother Gabriel? Yes, Oh. at blue pa yung Tapos kulay, yung ipinakita, Mm. oo, color blue yung kulay. Ano ba yung kulay ng mga isla, Brother Gabriel, na nakikita mo ngayon? Yung mga isla, ano ba yung kulay niyan? 'Di ba blue din? Yes, blue din yung O sakop, o o oo, pati yung nasa labas, halimbawa Yung mga yung nasa high Tito seas Island, area. kahit nasa high seas area, ano ba yung tingin natin? Dapat tama ba si Marcoleta sa kaniyang interpretation sa mapa? Yung sa mapa, kasi asul nga yung color ng mga isla-isla diyan. Ibig sabihin, kasama siya, nagiging part siya sa West Philippine Sea. Ganon yun. Ibig sabihin katubigan, surrounding doon sa Tito Island, part pa rin ng West Philippine Sea yun, Brother Gabriel. Ganon yun. Diba? Kahit na yung isla, yung mga color, kahit nasa labas ng EEZ yun, kasi high seas, tama naman. Pero yung interpretation sa mapa, doon nagkamali si Marcoleta. Parang Bible din yan, di ba? Yung INC, yung Bible, iniiba-iba yung Yung anghel, di ba? interpretation. Oo. Ibong Tama yung mandaragit. nakasulat. Di ba? Tama yung nakasulat, pero yung interpretation, mali. Iba, Yung kay Marcoleta oo. naman, iba naman yung version ni Marcoleta. Yung mali niya, yung mapa, mali yung basa niya. Bakit ganon? Diba? Na makaliwanag naman yan. West Philippine Sea. Tama naman, wala namang problema. Diba? So, ganun yun. In fact, Brother Gabriel, ito pang yung magtotodas. Abogado pa naman to. Yun nga, Mali-mali. Di naunawaan. Ito ipakita natin. Na tama tayo. Ito. Kasi, tama, no? Yung Pag-asa Island, nasa labas naman ng EEZ. Pero remember, yung katubigan surrounding Pag-asa Island, no? Ano lang yan maliit lang na portion yan. Kasama pa rin sa West Philippine Sea yan, kapatid na Gabriel. Kasi nga, yung color ng mga islands doon sa West Philippine Sea na marking, color blue, di ba? Halimbawa, tignan mo yung Borneo sa baba. Color blue ba yung color ng contour ng mapa, nung kalupaan? Di ba hindi naman? Parang Hindi yan, po. brown? Brown yung At ibang bansa na rin yan, Ibang bansa na rin Oo, yan. ibang bansa yan. Tapos meron pang, kung nakikita ninyo, nakatabunan lang kasi, yung Palawan, may mga maliliit na isla pa yan. Hindi naman color, Oo. hindi naman color blue yung mga islands. So, ibig sabihin, part siya ng Palawan per se. Kahit na part yung Kalayaan Island Group ng Palawan, para ipakita na parte ng West Philippine Sea, yung mga, kagaya ng Sprat, yung Tito Island or Pag-asa Island, at iba pa, Lawak Island, etc. Part po yan ng magkasama sila doon sa West Philippine Sea, yung katubigan, kapatid na Gabriel. Yan ang ibig sabihin. Di ba maliwanag yun? Para patunayan ang ating sinasabi, kapatid na Gabriel, ipakita natin sa screen Ito naman yung ipinakita natin nung nakaraan. Ayan. Di ba? Ayan Yung Kalayaan Island Group o yung ibang term ay Spratly Group of Islands, magkasama diyan yung mga islands ng Tito, 'di ba? So kasi yung kanyang argument nasa labas ng EEZ yung Pag-asa Island, at doon sa mapa wala daw doon sa puti
'di ba, nasa blue daw kaya yung argument is, yung ano pala, yung mga gumawa ng mapa, niloko tayo, isinurrender na pala nila yung isla. Yun ang Yun yun na ang nga eh. conclusion. Ay naku, grabe talaga ito, ang tindi naman nitong gumawa ng story, Brother Gabriel. Fallacy yan, 'di ba? Yung, gagawa ka ng ano ba yun, yung gagawa ka ng kwento tapos dun sa kwento, dun ka aatake, 'di ba may term yun? Oo, Kalimutan ko yung tawag kaya doon. Yun nga, yun oo, nga. merong term dun, Oo, yung, strawman fallacy, 'di ba, yun yung term dun? Strawman fallacy yan, Eh, Gagawa ka ng argument na akala mo tama, mali pala yung argument mo na ginawa tapos dun ka aatake. Hindi naman sinabi iyon, 'di ba? So meaning, yung kaniyang argument based lang sa unawa niya sa mapa, Brother Gabriel, 'di ba gano'n yun? Oo. Pero hindi, expected naman yan Kaburnok, kasi 'di ba dati may sinabi na siya nung araw wala naman daw West Philippine Sea, 'di ba? Dun pa lang kaya alam ko wala namang mangyayaring, consistency dito kay Senator Marcoleta, eh. Oo, na ang ending meron palang West Philippine Sea, katunayan Yun. may batas pa nga yan, na may West Philippine Sea. Ipakita natin sa screen. Ayan. Ito, AO-29. Yan ay ipinasa yan, isinulat or yan ay, inaprubahan ni 1978 ni po. President Noynoy. Ayan 'no, President Oh, Noynoy ata 'to 'no? Tama. Ayan 'no, yung, naming the West Philippine Sea. Tapos Philippine sabi ni Sea, Marcolita, wala daw Wala sabi ni Marcolita, wala daw West Philippine Sea. wala na West Philippine Sea. Ayan. 'Di ba? Ngayon tanungin natin yung AO-29, ano ba yung West Philippine Sea? Basahin mo nga kapatid na Gabriel ang sabi. Now, therefore, I, Benigno S. Aquino III, President of the Philippines, by virtue of powers vested in me by the Constitution and by law, do hereby order. Section 1. The maritime areas on the west side of the Philippines archipelago are hereby named as West Philippine Sea. Ayun. These are includes the Luzon Sea as well as the waters around within the adjacent to the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So maliwanag dito, yung katubigan surrounding, around, within, and adjacent sa Kalayaan Island Group. 'Di ba yung Pag-asa Island, part ng Kalayaan Island Group, 'di ba? So meaning yung katubigan surrounding the Pag-asa Island, part pa rin ng West Philippine Sea 'yan, 'di ba? So mali Yun. si so mali si Marcoleta, mali yung unawa niya sa mapa. Ibig sabihin, hindi pala siya marunong magbasa ng mapa, 'yun lang. Yun lang. Yan ang lumalabas. Hindi niya, wag niyang sabihin na kesyo yan ang mapa, kesyo nasa blue daw yung Pag-asa Island, ni-reject na daw yung Pag-asa Island ni na Carpio at ni Batumbakal. Kasi nungalingan yan, fake news yan mga kapatid, di ba? Ganun yun. Stroman. Yes. Strawman fallacy yan. Yan ang ibig sabihin. Ito talagang senador na ito, manloloko sa kapwa. Talagang, nako, kawawa naman. Diba? So, ganun yon mga kapatid. Napakaliwanag yan. Nasa batas yan. AO-29. Ibig bang sabihin, mali yung AO-29? Diba? Kasi sabi niya, wala daw West Philippine Sea. Gawa-gawa lang ng tao yun. Meron na, Yes. diba? Hindi, tsaka kung mali talaga si Right. President Aquino nun, di sana nireklamo niya, di ba, sa Supreme Court. Wala namang reklamo nung dineklara yan ni President Noynoy, eh. Tapos ngayon, Ay, ngayon nako. kung kailang patay na si President Noynoy, kung kailang 2025 na, 2026 na, saka siya babanat, walang West Philippine Sea, isuko yung KIG, kung ano-ano mga pinagdadaldal, eh. Oo, at yan meron na ngang mapa yung West Philippine Sea. Sabi niya wala daw mapa. May mapa yan. Yan yung nagaling sa, ano ba ito, yung NMC, ano? Nandyan, no? Yung National Maritime Council. Yan, no? May pinakita yung infographics tungkol sa West Philippine Sea. So, kung makikita dito, yung naka-gray, ano ba yun, yung color? Palakihin siguro natin. Meron yung sinasabing extended continental shelf
na color. Nakikita mo ba diyan, Brother Gabriel? Ewan ko ba anong color ito? Parang peach ata ito or ano ba 'yan? So yun yung nandoon yung ano, yung Parang yun light yung brown. ibang mga parang light brown. Oo, correct. So nandoon yung ano nandoon yung sinasabing yung ano, yung Pag-asa Island. Nasa labas nga ng EEZ, correct. Pero yung katubigan surrounding that, part pa rin ng West Philippine Sea. West Philippine Sea. Yun. Na Oo, ganun nag-i-exist. Oo. Yes, na merong West Philippine Sea. Kasi kung walang West Philippine Sea, sana yung sana ngayon, yung parting yan, butas lang yan. Di ba ganun yun? Ano ba Yeah. naman? Kawawa naman to. Di ba? So, yun po yun. Eto ganito yung West Philippine Sea, kasi baka sasabihin niyo yung EEZ, yung part ng EEZ, West Philippine Sea, hindi po. Yung EEZ, meron pa sa right side yon ng Pilipinas. Nandoon yung mga Benham Rice, di ba? Nandoon yung talampas ng Pilipinas. Part yan ng exclusive economic zone. Meron part pa rin siya yung iba dyan, di ba? Pero itong nasa left side ng EEZ, hindi lahat West Philippine Sea. Yon, yung West Philippine Sea kasi meron pang nasa labas ng exclusive economic zone. Ano ba yung mga nasa labas? Yung katubigan doon sa features kagaya nung nasa yung Tito Island, di ba? Yung Parola Island. Yung binabanggit na niya kanina. Inamin naman niya pala, meron palang nasa labas. Ibig sabihin meron din sa loob, di ba? Yung Lawak Island, nasa loob yan ng exclusive economic zone na part ng Kalayaan Island Group. Di ba? So, ganun yun mga kapatid. Naku, napakasinungaling naman ito. Di ba? Di ba? So, napakatindi. Tapos, yung ginawa niya, pinagbintangan pa niya sina Attorney Carpio, sila Justice Carpio. Inistroman si niya. Attorney Batong Bakal. Oo. Di ba? Pinagbintangan pa niya, napakasinungaling naman. Ganun yun. So, talagang, naku, kawawa naman. At saka mayroon pang isa, Brother Gabriel, itong itong Republic Act, kakapasa lang ito noong 2024, yung author si former Senator Tolentino, si Tol, di ba? Yung kanyang batas. Yung Naban. Yung maritime. Binan ng China. Yung bago ito. Yes, so yung bago ito, yung Republic Act 12064, yung maritime zones under the jurisdiction of the Republic of the Philippines. So may binabanggit dito yung continental shelf nasa section 8. So yung continental shelf including yung Philippine Rice na dati yung Benham Rice, meron diyang part yung Philippine Rice, tapos yung talampas ng Pilipinas. Lahat ng yan, part yan nung continental shelf, including din yung parte, yung ipinakita kanina, yung ano bang color yun? Yung color light brown. Ayan, part pala yan ng West Philippine Sea. Maritime yun, maritime zone. Meron pala tayong jurisdiction dyan at sovereign rights. So, ibig sabihin, yung West Philippine Sea, yung katubigan sa Pag-asa Island, part yun ng West Philippine Sea. Huwag niyo sabihin hindi part, mali pala siya. Ibig sabihin, hindi pala siya marunong magbasa ng Brother Gabriel, ng mapa. Di ba yan ang lumalabas? Bukod pa sa inaano niya sila Justice, ini-stroman niya. Oo. Kaya, anong masasabi mo dito sa pahayag ni Marcoleta? Ikaw na nga magsabi. Ano mang masasabi mo dito? Busted yan. Di ba? So, dalawa na yan. Strike 2 na si Marcoleta sa ating dalawa, Brother Gabriel. Ngayon, puntahan natin yung isa pang, ito nag-aangkin din, kagaya ng iglesia niya, nag-aangkin din. Ito, panoorin natin. Bapa na gusto kong gawin sana, na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya ang gagawin ko, sinaklaw ko ngayon. Narinig mo yun, Brother Gabriel? Ulitin nga natin. Ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana, na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya ang gagawin ko, sinaklaw ko ngayon. Ayan, yung blue. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung blue. nasa kaliwa niya, western side. Yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko.
Mapapalaki ba natin dito? Ipalakihin mo nga yan. Isumbo ng kaunti. So ito ang... Dapat So dapat ganito yung isinabit dapat nila. ganyan ang ginawa nila. Ito tong Spratis na sa baba. Oo nga, ano. Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang NAMRIA, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Eh, di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Ah. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka South St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Yon ang kanyang pahayag, Brother Gabriel. Parang pinapalabas niya, may pinakita siyang mapa. Yung mapa na ipinakita niya, hindi daw na i-deposito ito. Yan ang lumalabas, Brother Gabriel. Yung mapa daw na ito, na ipinakita niya na sa mapa na ito kasi, yung mga Pag-asa Island, etc., naka-enclose na kasi sa blue. Which is, yun yung West Philippine Sea. Na kung dito, medyo alanganin pa nga kasi merong pang nakasulat na 200 nautical miles EEZ. Ganon. So, yun ang kanyang pahayag. Dapat ito na daw yung gawin, i-deposito na daw ito sana. Kagaya nung mga example, yung sa Mauritius daw, yung nasa labas nung EEZ, pero na-occupy ng Mauritius, yung Chagos ba yun? O yun, in-enclose doon, isinali doon sa mapa. Parang lumalabas sila, ginawa, tayo hindi daw natin ginawa. Brother Gabriel, ituloy natin ha. Ituloy natin. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun nag-submit kasi sila, mali nga eh. May Ngayon, ano ba yun? May epekto ba yun sa batasyon na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng Estoppel. anong Di ba? So, pinapalabas niya itong mapa na nakikita niyo ngayon sa screen na kanilang ipinakita ngayon, na sabi daw ni Marcoleta, yan daw ay hindi pa diniposito. Yung diniposito daw ng Pilipinas, yung ipinakita kanina natin, yung locator map nung Sprat, yung Tito Island. Di ba? Ito na naman si Marcoleta, nag-aangkin, parang INC din. Yung iglesia nila nag-aangkin din, 'di ba? Yan ang ating tatalakayin naman. Di ba? Siguro tuloy natin para tapusin natin yung video. sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni Carpio at ni Batong Bakal, Hindi mo sinasabing silang gumawa. ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga, yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least yan ang pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po napatunay. Balik po nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Mali rin yan. Hindi daw kasama yung Kalayaan Island Group. Pero naman Kalayaan Island Group sa loob ng West Philippine Sea. Brother Gabriel, okay ka pa ba dyan, Brother Gabriel? Ayan so yan po yung mga pahayag ni Senator Marcoleta, kapatid na Gabriel, di ba? So, grabe yung niya, pag-aangkin niya dyan. Nakikita nyo. Yung mapang ito nakikita nyo ngayon sa screen, hindi pa raw na i-deposito. Yan ang kanyang pinagsasabi
na dapat ito yung idiniposito daw di umano kasi yung yung Kalayaan Island Group naka-enclose kasama sa West Philippine Sea daw. O yan. Yan yung ganyang pahayag, kapatid na Gabriel. 'Di ba? So grabe talaga itong mga sinasabi niya. So susuriin natin kung totoo ba na na sina Justice Carpio at si Attorney Batumbakal yung mali, Brother Gabriel. O yan ang ating tatalakayin naman ngayon. So ipapakita natin sa screen itong ito yung ipinakita kanina nila. Ayan, yung sabi daw dahil daw sa ididepositong mapa na ito, ito ay lumalabas yung Pag-asa Island give up daw ng Pilipinas. dahil sa mga nagpasa doon sa arbitration, kapatid na Gabriel. Ayan. Sige, so ito, Brother Gabriel, i-ano natin Ayan 'Di ba itong ipinakita natin, ito yung locator map, kapatid na Gabriel. Locator map ito, ayan nakikita nyo sa screen mga kapatid, ano? Locator map ito nung Pag-asa Island. Basahin mo nga, Brother Gabriel, anong sabi dito sa definition ng isang locator map? A locator map is a simplified small-scale map used to show the location of a specific area within a larger, more familiar context. Tuloy ko? Okay. Often Tuloy. serving as often serving as an inset or reference in, for example, a news article. It highlights a key geographic, structural, or navigational details to aid in orientation. So dito, kapatid na Gabriel, locator map pala ito nung yung Tito Island or Pag-asa Island. Wala namang palang problema. Parang pinapalabas nila, ito yung mapa ng West Philippine Sea. Hindi naman ganon. Yung locator map na ito, na kanilang ipinakita, locator map ito ng Pag-asa Island. Ayun. Yun pala yun anong problema nila? Ngayon, yung kanilang ipinakita kanina naman, ito naman, yung mapa na ito. Sabi daw ni Marcoleta, hindi daw ito na ideposito pa sa International Tribunal. Totoo ba ito, kapatid na Gabriel? Ito. Ipakita natin. Saan ba natin ito makikita? Ayan. Ito Isusuriin natin. Di ba nakikita mo sa taas, ang sabi dito, archipelagic baselines as defined by RA 9522. Ayan Di ba yung 9522, alam mo yan. Yan yung nag-define sa baselines, no, ng Pilipinas. Si President GMA yung nagpirma, no? Ngayon, ipapakita ko, hinanap natin yung mapa na yon. Nasabi daw ni Marcoleta, parang pinapalabas niya, sarili niyang gawa yung mapa. Kasi di pa daw na-deposito yan ang pinapalabas niya. Pero alam mo ba, nahanap natin yung mapa na kanyang ipinakita, Brother Gabriel. Tapos ang daya pa nun, pinutol niya, kita mo, parang hindi buo yung mapa. Merong yung sa taas, merong sa baba. Di ba? Kung mapapansin natin. Yes. Parang pinutol Ito ipakita natin sa screen, mga kapatid. Nakita natin sa isa pang document ito. Volume 2, Maps, Charts, and Figures, kapatid na Gabriel. Ibang document ito. Pero, isinabmit nito sa International Tribunal. Noong 2014 ito isinabmit. Yung isa pang, kanina, yung isang document, kapatid na Gabriel, yung document, yung pangalan naman is yung, kung di ako nakakamali, ito yung Atlas of Relevant Features, 2015 yan isinabmit. Itong document naman na ito, 2014, March 30, 2014, kapatid na Gabriel. Ayan. So, ito, ipakita natin. Ito yung, nakikita nyo ba? Ayan, mga kapatid, palaki natin. Ito yung mapa. Ito yung nasa figure 3.3. Ayan. Di ba, Brother Gabriel? Ito yung buong mapa. Pinutol ni Marcoleta yan. Ano? Yan. Di ba? Yun yung kahawig ng mapa na ipinakita nila. Ibig sabihin, diniposito ni
ni Carpio at ni Atty. Batumbakal yung mapa na ipinakita nila. Sabi ni Marcoleta, hindi daw diniposito. Di nagsisinungaling si Marcoleta. Yan ang lumalabas. Di ba ganun yun, Brother Gabriel? Oo, ganun na lalabas nun. Parang imposible naman na may itatago pa sila Justice Carpio niyan, pambihira naman, oo. Ibig sabihin, yung ipinakita nila na sinasabi ni Marcoleta na hindi daw diniposito sa International Tribunal na mapa, diniposito pala yan sa International Tribunal noong 2014, kapatid na Gabriel. Yung mapa na nagpapakita yung context ng mapa is the amendment to Philippine Archipelagic Baselines noong 2009. Ipinakita yung archipelagic baselines na mapa. At naka-reflect doon, kapatid na Gabriel, yung iba pang features kagaya ng Tito Island. Ayun. So meaning, ano bang masasabi mo kay Marcoleta? Di nagsisinungaling, nag-aangkin pa. Diba ganun yun? Ay, nako naman. Grabe naman yan. So, klarong-klaro, 3 strike na yan. So, napatunayan ba natin, kapatid na Gabriel, na si Marcoleta ay mali talaga? Ano bang masasabi mo doon? Well, oo, kasi ano na Kaborno kayo, more on, tawag doon, ang ginagawa niya na lang dyan, nagdedepensa na lang siya ng hindi pala depensa, tawag doon, damage control. More on damage control na lang ginagawa ni Senator Marcoleta kasi ang dami ng compromise na nangyari. Walang consistency sa sinasabi niya tapos napaghahalataan na maka-China talaga siya. O lalo na yung mga recent videos, yung mga issues. Kaya nga, lalo lang nalulubog lang dyan si Senator Marcoleta. Kung ako sa kanya, kung nagkamali talaga siya, umamin na lang. Huwag nang palakihin pa. Hindi. Pride na kasi ang lumalabas yan kaya ganyan 'Di ba? At matindi mula sa umpisa na pahayag niya, naalala mo yung pahayag niya nung nakaraang episode? Ulitin nga natin 'yun. Para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Oo, tapos sabi niya, wala daw West Philippine Sea. Pero yung tanong niya, paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Na hindi naman niya alam yung definition. Di ba ang saklap nun? Yun na nga di ba? Nung dati nakakaraan sabi niya wala naman daw West Philippine Sea. Kaya nga nagkatalo pa sila nung isang magiting na sundalo natin Si Commodore Tariela. Oo, di ba? Imagine mo, ikaw sundalo ka, binabantayan mo yung West Philippine Sea, tapos babanatan ka. Walang West Philippine Sea. Walang West Philippine kahit ako din naman sundalo, insulto sa akin yun pag nagkataon Matakin mo, andun ako nakabilad sa init ng araw, sa gitna ng daan. Minsan makikipaglaban sa mga bully na Chinese diba? Magtatanggol ng mga kawawang mangingisda natin, tapos biglang babanatan mo, walang West Philippine Sea. Insulto na yan sa sundalo, insulto na yan sa mga maliit na mangingisda natin. Parang binibigyan patuloy ng talking points yung China na tama yung senador na yan, tama yung senador na yan. Paano naman sa ating mga Pilipino? Di ba? Kaya yung masasabi ko, papalakpakan ko na lang si Senator Marcoleta kasi grabe siya kung magsinungaling, di ba? Yan. Grabe naman kung magsinungaling ito tapos nag-aangkin pa. Brother Gabriel na yung mapa na ito na parang pinapalabas niya, hindi daw na i-deposito doon sa International Tribunal. Ang ending, huling-huli, nagsisinungaling. Diba? Pinutol pa yung mapa. Biruin mo yon. Grabing tuso talaga nito, mga kababayan. Yan ba yung senador ninyo na member ng... Kaya nagtataka ko, sa INC ito, INC member, pwede pala sa kanila magsinungaling. Di ba? Naalala ko tuloy yung sabi nung isang ministro ang Diyos daw kaya niyang magsinungaling, di ba? Oo, kasi kaya niya lahat.
Oo, Diyos siya eh. Parang ganun, di Kasi ba? Ganun lahat, yung sabi oo. ni Paul ba yun? Oo, na wala na ngayon, 'di ba? Kaya naku, Mm. kawawa naman ito. Nagre-reflect sa kanyang mga sinasabi. Kaya huling-huli yung damage control niya diyan, Brother Gabriel, para lang Yes. maitawid niya yung kontrobersiya na klarong-klaro naman siya naman nag-recommend. I-give up na lang ng yung KIG kasi nga para madali na lang sa lahat. Kasi daw yung Oo. reason nasa labas daw ng exclusive economic zone yung KIG, ang ending sinuri natin, hindi naman totoo 'yon. Eh, ibig sabihin mali talaga yung recommendation niya, 'di ba? Gano'n ang lumalabas do'n. Naku naman. Oo. Eh, ayaw niya din kasi nga daw ng ano, ng patayan. Kaya, in short, magkaroon na lang tayong defeatist mindset. Oh, magpatalo na lang tayo. Ano na lang tayo. Okay lang maging kawawain tayo, bulihin tayo ng bulihin. Walang yain yung mga mangingisda natin. Kasi wala naman daw tayong laban, magkakandamatayan pa. Kaya dapat yung si Senator Marcoleta, wag dapat kumanta ng lupang hinirang eh. Kasi nakakaya pag kinanta niya yung part na ang mamatay ng dahil sa'yo, eh kanino siya mamamatay? Oh, hindi sa Pilipinas yun, baka mamatay siya ng dahil sa mga incheck. Kasi puro incheck yung pinagbibigyan niya eh. Ganun yung gusto niyang palabasin niya, di ba? Isuko na lang daw yung KIG. O kanino isusuko? Hindi ba sa mga incheck? Oh, 'di ba? So, naku, napakaliwanag naman na kasinungalingan yung kaniyang mga pinagsasabi. At dahil diyan, papalakpakan natin si Senator Marcoleta dahil magaling kasi magsinungaling. Kaya ang masasabi natin, palakpakan, ayan. 'Di ba? Ay naku, ayan. So, yan po ang ating episode ngayon. Talagang huling-huli si Senator Marcoleta sa kaniyang kasinungalingan. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel sa Factbusters PH. Bisitahin din yung ating isa pang channel, Tagasuri PH. Mga kapatid bisitahin niyo yung isa nating channel, Tagasuri PH. I-subscribe ang ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Caborno. At kami ang inyong Tagasuri! At Brother Gabriel, edi pa, Yes. bye po. At papalakpakan na lang natin si Senator Marcoleta. Kasi ang bright niyang magsinungaling, di ba? O, di ba? O, sige na. Bye po, mga kapatid. This is the day you've made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my To strive with you shall perish. soul. So my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise. I will praise. Ako po si Caborno at ako ang inyong Tagasuri!